Hi guys, magandang araw. Kumusta kayong lahat? My name is Jaela Vileno, Mix Vlog. Welcome to my YouTube channel. Ang hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, comment kung gustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pag-i-click the button below para ma-update kayo lagi sa ating panibagong upload video. Ang tatalakayin natin ngayon ay hayaan mo na ang Panginoon ang magparusa sa mga taong kaaway mo. Marami ka bang kaaway sa buhay mo? Marami bang nangingialam sa buhay mo? Di ba nakakainis? Pag ganyan na lagi kang minamarites ng ibang tao at binabantayan ang buhay mo ng ibang tao? Mawawala ang ating peace of mind. Pero kung ako sa'yo, huwag mo na silang gantihan. Hayaan mo na lang na ang Panginoon ang magparusa sa kanila. Basahin natin ang Kawikaan 16:7. Kapag nalulugod ang Diyos sa ginagawa ng isang tao, pinangyayari niya na makipagkapayapaan dito. Kahit ang mga kaaway nito. Oo, alam ko kung ano ang nararamdaman mo. Galit at hindi mo sila gusto. Hindi natin gusto na may mangingialam sa ating buhay. Pero ang totoo, hindi naman natin talaga sila makokontrol kung ano ang kinikilos nila, ang nasa isip nila, ang nasa puso nila, at kung ano ang binibigkas ng bibig nila. Kahit nga wala kang ginagawa, may kumokontra pa rin, may napupuna pa rin sila sa'yo, may nakikita pa rin silang hindi maganda sa'yo kahit ang bait-bait mo na. May mga taong iinisin talaga nila ang modo mo. May mga taong bantayan talaga ang galaw mo. Uulitin ko, hindi natin makontrol ang utak ng tao. Kung gagawa talaga sila ng hindi maganda sa kanilang buhay, ay gagawa talaga yan. Hindi man natin sila makokontrol at mapagsabihan, pero kaya natin kontrolin ang ating sarili. Matuto tayong umiwas sa pag-aaway, sa pagmamartisan, sa mga alitan ng ibang tao at makisawsaw tayo. Matuto tayong umiwas sa mga ganyang sitwasyon. Kasi para saan pa kung makipagbangayan ka lang o papatulan mo sila? Ikaw pa rin ang talo. Kasi sila toxic na sa simula pa lang. Kaya kung ako sa'yo, umiwas ka na habang maaga pa. Dahil hindi talaga yan sila magpapatalo sa'yo. Oo, mahirap yan gawin. Lalo na pag ikaw yung chinichismis ng tao, pinapakialaman ng buhay mo. 'Di ba? Mag-iinit yung dugo mo. Alam naman natin sa ating mga sarili na lahat tayo ay gustong pakinggan ang ating side, ang paliwanag natin sa ibang tao. Lalo na pag kinakantikan, wala ka namang kasalanan, tapos sasagot ka. Pero kailangan mo muna mag-pause at tanungin mo ang iyong sarili. Mag-isip ka ng mabuti. At tanungin mo ang iyong sarili. Ang sasabihin ko ba sa kanila ay magpapakalma sa akin? Ang sasabihin ko ba sa kanila ay magpapakalma ng sitwasyon? O mas lalo lang nakukulo ang dugo ng tao? O mas lalo lang magkagulo ang aming alitan? Ang gusto ko bang sabihin sa kanila ay masasabi ko ng maayos na walang sigaw, walang galit, walang kairita, walang inis? Baka mag-uumapaw lang ang galit ko. O ang sasabihin ko ba sa kanila ay mamimisinterpret nila kung magpaliwanag ako sa sarili ko? Paano kung wala siyang pakialam sa paliwanag ko, sa sasabihin ko sa kanya? Kapag ba mag-aatake ako sa kanila, masasayahan kaya ang Panginoon sa gagawin ko? Sabi nga sa Biblia, kung posible hanggat nakadepende sa iyo, makipagpayapaan kayo sa lahat ng tao. Roma 12:18. Ang ibig sabihin ay umiwas tayo sa gulo. Umiwas tayo sa mga taong mainit na ang ulo. Dahil kapag pinatulan mo
ay lalo lang lalala ang sitwasyon. At mapupunta pa ito sa sakitan hanggat kaya nating umiwas sa isang sitwasyon, ay umiwas na lang tayo para na hindi na lumala ang sitwasyon at hindi na rin magkagulo. Hanggat kaya natin kontrolin ang emosyon natin, ang galit natin, tayo na mismo ang umiwas. Matutuwa pa ang Panginoon sa gagawin natin. Ang sabi nga sa Biblia, kapag napuot kayo, huwag kayong magkasala. Huwag hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Efeso 4:26. Hindi man natin makokontrol ang kilos ng tao, pero makokontrol natin ang kilos natin at ang emosyon natin. Makokontrol natin ang ating emosyon at mga salitain. Siguro sasabihin mo sa sarili mo na madali lang yan sabihin para sa'yo. Pero kung ikaw yung nasa pwesto ko, ikaw yung nasa sitwasyon ko, hindi mo magagawa yan. Kaya nga, ang purpose dito ay dapat mag-isip ng tama instead na patulan mo ang isang tao na mainit na nga ang ulo, mainit na nga ang dugo, ay magdasal ka sa Panginoon kung ano ang dapat mong gawin para makapag-isip-isip at mapigilan ng Panginoon kung ano ang plano mo sa isipan mo. Tao lang tayo. Alam naman natin na nasasaktan tayo. Tao lang din tayo na madadala tayo sa kasamaan, sa galit natin at inis. 'Di ba? Pag may gulo, may suntukan. Pag may gulo, may sampalan. Minsan nga, hindi lang suntukan at sampalan ang mangyayari kung magkataon pa na pareho na sila nagsalpukan ang init ng dugo nila. We must remember that God has called us to a standard of godly living, and we must uphold it even in the face of conflict. Iwasan natin ang magtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hanggat maaari, umiwas na lang tayo. Dahil tayo ang nakakaunawa sa sitwasyon, tayo na lang ang umiwas para walang mangyaring gulo. Dahil mismo lang sarili natin ang masasaktan dito. Kapag ang sarili mo nagtanim ng galit dyan, ay para lang nagpupulot ka ng baga na sa uling. Alam mo yung mainit na baga, tapos galit ka na, kinikimkim mo na, tapos maghihiganti ka na. Dahil sa galit mo, papatulan mo na yung mga taong nangingialam sa buhay mo. Yung minamarites ka na araw-araw, yung pinapakialaman na yung buhay mo. Diba halos kalimitan, kapag nagkanti tayo sa isang tao, nagalit tayo, diba? Tayo mismo ang unang napapaso. Tayo mismo ang una. Kung isipin mo ng mabuti, dahil ikaw ang nagkimkim ng negatibo laban sa kaaway mo. At alam mo, dala-dala mo yan araw-araw sa isip at puso mo. Pero yung taong galit na galit ka, namumuhay sila ng maayos, masaya. Isipin mo nga ng maayos, talo ka dun. Pero kung yan ang desisyon mo, ay desisyon mo talaga yan. Pero alam mo, nakikita ng Panginoon kung ano ang laman ng puso at isip mo. Basahin natin sa Biblia. Alisin ninyo sa inyong sarili ang lahat ng matinding hinanakit, galit, uot at pagbulyaw, at mapang-abusong pananalita, at anumang pwedeng makapinsala. Efeso 4:31. Sa madaling salita, ay kailangan mo talagang bumitaw sa mga negatibong yan. Kung ayaw mo na ikaw mismo
ang sarili mo ang maaapektuhan. Nasa isip mo ba ang maghiganti sa isang taong nakasala sa'yo o kagalit mo? Kung ako sa'yo, ipagdarasal mo na lang siya na magiging mabuti siya sa iyo instead na maghiganti ka. Ipagdasal mo siya na magiging mabuti siya. Dahil kapag ginantihan mo yung isang tao at hindi magandang paghiganti mo, magkakasala ka sa batas at sa Panginoon. Ang utos ng Panginoon ay sinuway mo. We should never take matters into our own hands. Hindi tayo Panginoon. Hindi tayo Diyos. Klaro ang sinasabi sa Biblia ng Panginoon. Na ang sabi sa Biblia, huwag gumanti na kahit kanino man ng masama para sa masamang gawin. Kung ano ang mabuti sa pananaw ng lahat ng tao. Roma 12:17. Huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, mga minamahal, kundi bigyang daan ninyo ang puot dahil nasusulat ito. Ako ang paghihiganti at ako ang gaganti, sabi ng Diyos. Roma 12:19. Utos ng Diyos yan, kaya ipaubaya mo na lang sa Panginoon ang lahat. Dahil siya na ang bahala kung ano ang gagawin niya, magtiwala ka sa Kanya. Hindi naman papatayin ng Panginoon ang taong yun na nagkasala sa iyo. Ang gagawin niya lang ay pakakalmahin niya at tutulungan niya ito para magbago. Tutulungan siya para magbago ang isip niya na gumawa siya ng kabutihan instead na kasamaan. Alam naman natin sa ating mga sarili na hindi kakayanin ng pride natin. Lalo na pag ang pride na ang magalaw. Ay diba, sandamakmak na yun nag-uumapaw na galit, init ng dugo at gusto mo nang sampal-sampalin yung taong nagchismis sa'yo na nangialam sa buhay mo, gumawa ng hindi maganda sa buhay mo. Ang sabi nga sa Biblia, kung nagugutom ang kaaway mo, bigyan mo siya ng tinapay. Kung nauuhaw siya, bigyan mo siya ng tubig. Kawikaan 25:21. Dahil alam mo kung bakit? Kapag sinuklian mo ng kabutihang loob ang kasamaan ng tao, sila ay maguguluhan at mag-isip tungkol sa iyo.